Kung sabi mga tao sa Bukidnon mga dako, makaayo, brand new, bitaw pang kuwaon in 3 years time, in 2 years time lang ang ilang kuwan. So, na-generalize ba nila? Nakaayos na conclusion na, grabe hindi rin taga Bukidnon. Tanan ma'am, kay di man tanan. So, but, grabe gid ang sugar, karon no, grabe siya ka profitable, highly profitable gid ang sugar. But as I've said, ingon si Sir, di profitable kung one lang. Wala ginatawag na economies of scale. So, 10 or more will give you millions. Pero kung 1 hectare lang, gamay ra din siya. Gamay ra. I would like to take off from that yung comment na yan. Kasi talaga, ang sugar industry, based study, hindi yan profitable or economical kung magwa 1 hectare kayo kanya-kanya. So, maganda talaga sa sugarcane kasi plantation type talaga yan. Malaki kita mo kung malaki yuta mo. So, an issue of economies of scale. That's why even sa GAR or sa Presidential Agrarian Reform Council, yun din ang concern na nire-raise namin. Should we subdivide lands that are really plantation type? Like yan nga, sugarcane, di ba? Kasi sa ngayon, ang ginagawa, kahit sugarcane yan, sinasubdivide pa rin yan. And once you subdivide it, yun ang maring isang implication yan. We might be destroying the industry. We might be destroying the industry in the sense na magkakaroon na kasi ng yung individual beneficiaries, kanya-kanya na kung ano gusto niya itanim. So, in a way, yun yung isang dapat tingnan dun sa sugar industry. And maganda yung presentation nila, very comprehensive. Masyadong pati nga yung yung mga details, no. Pero I think sa sugar industry, tingnan din natin dito yung social protection ng workers. This is lacking. Actually, hindi lang sa sugar industry, in all industries, social protection, lacking yan sa lahat na mag-uuma. Another thing sa sugar industry, meron din proliferation ng child labor. Although sa lahat naman though mas pronounced or mas prominent sa sugar industry. In fact, yung dito sa Bukidnon, merong ongoing project ang ILO that has something to do with dealing with child labor. So merong special project dito. Sa social amelioration program, this is one opportunity na pwedeng exploited. And comparing, actually, sa rice, we have may mga government agencies, we have DA, we have Peel Rice, we have ERI to take care of the industry. Sa sugar industry, we have the Sugar Regulatory Administration. And sa coconut, we have the Philippine Coconut Authority. Unfortunately, sa banana, there seems to be none. So let's see kung ano yung prospect ng banana later on. Okay, thank you. So concern ko na po yung sa Special Amelioration Program, lalo na yung sa migratory workers. So ano ba yung dapat natin gawin doon sa yung mga protection natin sa migratory workers? So dapat siguro bigyan natin ng focus yung mga workers natin, yung protection sa migratory. Kasi yung sinabi ni Sir kanina, na dinala sa Tarlac, dinala sa Batangas. So ano nangyayari? Yung contract price nila dito sa area nila, halimbawa, yung contract price nila is 100 pesos per head. Diba? Pagdating doon, ibili nila ang 50 pesos para silang family. 50 pesos para dito silang area for consumption nila. So wala na yung protection pag abot dito. Lalo na kung wala nakapirma dito sa cash bonus payroll. Nakapirma ba sila dito sa cash bonus payroll? Lalo na wala din kasagaran sa mga migratory workers, wala din na sila nagpirma sa cash bonus payroll. So wala itong usa sa problema. Mo po na yung problema dito sa mga sa Davao nga ato ang mga migratory workers, wala sila protection. So, usa siguro na sa concern po nato na matagalan sila protection. Actually, addressing the trend ngayon sa sugar industry in terms of demand ng workers,
is it true na tumataas ang demand for migratory workers sa sugar or the sakadas? Why? In Batangas and some parts northern Luzon sa Pampanga, meron ngayon decline ng workers, skilled workers na pamilyar sa cane cutting, no? So like for example, sa Batangas, since mas marami kasing alternative na, mas develop yan, yung kanilang mga tao ron, mga kabataan doon, ayaw na mag-sugar. Ayaw na mag-work sa sugar farm. So yung mga landowner niyan, ang demand nila, kumuha doon sa experience, usually nanggagaling yan sa Aklan, nanggagaling yan sa, basta sa Region 6 nanggagaling, sa Negros, dyan nanggagaling yung mga sakada. So yan yung isang trend ngayon sa sugar industry, na lumalaki talaga yung demand ng migratory workers, ng skilled sugar workers. And at the same time, doon naman sa regulation, I think dapat trabaho ng Department of Labor yan. Yung monitoring, yung regulatory function, yung inspection function. Unfortunately, ang hirap mong matrace itong mga workers neto because they are moving from one place to another. Unlike pag sugar mill siya, madali mo, nandiyan ang workers eh. Yun ang medyo challenge sa Department of Labor as to how are they going to monitor and regulate yung mga labor contracting practices existing sa sugar industry. Okay, thank you for that additional information. Now, may we hear from the banana team.